lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagkabot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahon tayo'y nangangamba, nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay palitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, To the World Wide Web. through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, 2 ng Hunyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Puspusan ang patuloy na pagsasagawa ng pastoral visitation ni Novaliches Bishop Roberto Gaa sa mga parokya ng diocese. Una nang binigyan din ng obispo ang kahalagahan na mabisita ang bawat parokya upang matiyak ang ugnayan ng diocese sa mga parokya at bawat mananampalataya. Pinakahuling binisita ni Bishop Gaa ang Mother of the Redeemer Parish sa Deparo, Caloocan City mula noong 31 ng Mayo hanggang unang araw ng Hunyo upang personal na makadaupang palad ang mga lingkod ng simbahan at mananampalataya sa parokya. Nakapaloob sa pastoral visitation ni Bishop Gaa sa mga parokya sa dioceses ang pananatili sa bawat parokyang binibisita mula Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng gabi, kung saan kabilang sa mga gawain ng pakikipagpulong sa Parish Pastoral Council, Finance Council, iba't ibang ministries at organisasyon ng parokya, mga eskwelahan, mga opisyal ng barangay at maging homeowners association sa mga nasasakupang pamayanan. Nagtakda ng 2 taon si Bishop Gaa upang mabisita ang may 74 na mga parokya ng dioceses, bukod pa sa pagbisita sa mga munting pamayanan o basic ecclesial communities at mga kapilya sa dioceses. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi, kapanalig. Kumusta ka na? Mapagpalang pagbati po ngayong dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo o Corpus Christi. Nakasimba po ba kayo at nakasama sa prosesyon ng Santissimo Sacramento ngayong araw na to? Pasalamatan natin ang Panginoon sa pananatili niya sa ating piling sa Eukaristiya at sa lahat ng biyayang tinatamasa natin mula sa Kanya. Ito po muli si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul na bumabati at nag-aanyayang magsama-sama tayong muli sa isang oras na pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Kasama po natin broadcasting live sa studio ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang direktor ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Adonis. Magandang gabi, sister. Magandang gabi, mga kapanalig. Tayo rin po ay nasa Veritas PH live stream sa YouTube. At nandito rin napapakinggan din po tayo. Nakikita sa Signal Cable Channel 313. No? At nandito po tayo sa istasyon at meron din po tayong Sky Cable Channel 211. No? Ngayon po, sister, salamat sa introduction mo dahil ito yung pag-uusapan natin, itong biblical foundations, no? Yung ugat sa Biblia, itong pinagdiriwang nating Corpus Christi, talaga naman nakasentro sa Eucharistia, no? Alam niyo mga kapatid, napakaganda nitong kasaysayan nitong Corpus Christi, paano siya na-institute, no, bilang solemnity, no? Ito yung pag-uusapan natin. Pero dadaanan ko lang ng kaunti, no, mga kapatid, itong nangyari, no, dahil alam niyo ba, no, ang noong 1264 si Urban IV, yung Santo Papa, ay itinalaga itong dakilang kapistahan ng Corpus Christi o kabanal-banalang dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa tulong ni Saint Thomas Aquinas, no? At bakit, no? Kasi bago nila itinalaga ito noong 1264, merong nangyaring Eucharistic miracle, no? Alam natin yung Eucharistic miracle na napakarami. Pag pumunta kayo sa site ni Blessed Carlo Acutis, mga kapanalig, mababasa ninyo lahat ng Eucharistic miracle na nangyari sa kasaysayan ng simbahan. Pero itong particular na panahon na ito, merong isang German priest, mga kapanalig, no, na nagdududa siya sa real presence o yung banal na presensya ng Panginoon sa tinapay at alak, no? Pero siya ay banal na pari, kaya noong 1263 pumunta siya sa Italia, sa Roma, at nagpilgrimage siya. At pumunta siya sa isang lugar, no, medyo rural o medyo probinsya, tinatawag na Bolsena. At doon siya nagdiwang ng misa, at doon sa consecration tumagas yung dugo doon sa tinapay, no, doon sa ostia, no, sa kanyang mga kamay at sa corporal, no. At ito yung tinatawag na Eucharistic Miracle of Bolsena. At isa sa nag-aral nito ay si Saint Thomas Aquinas. Kaya ngayong sumunod na taon ay ipinropose niya kay Pope Urban IV, no, na gawing dakilang kapistahan itong katawan at dugo ng ating Panginoon. Bakit?
Kasi noong mga panahon na yon, mga kapanalig, alam nyo naman na noong 1250s, pwede nating sabihin nagsimula yung Protestant Reformation. At isa sa katangian ng Protestant Reformation ay yung hindi sila naniniwala sa banal na presensya ng Panginoong Hesukristo sa tinapay at alak na nagiging katawan at dugo, Kaya nga talagang napakaganda dahil sa panahon na ito nagpakita rin ng Panginoon ng isang milagro, na totoong sinasabi niya, na sa tuwing sinasabi ng pare yung sinabi ni Hesukristo sa huling hapunan, ay nagiging katawan ni Hesukristo yung tinapay o yung ostya at nagiging dugo ni Hesukristo yung alak, At ito yung pag-uusapan natin ngayon, mga minamahal na kapanalig, At ngayon, bago tayo magpatuloy, aanyayahan natin si Sister Rose para tayo ay pangunahan sa pambungad na panalangin. Mahimik po tayo sandali. Damhin natin ang presensya ng Panginoon sa ating puso para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, pinasasalamatan at pinupuri ka namin sa pagbibigay sa amin ng kabanal-banalang katawan at dugo ng iyong bugtong na anak. Sa pamamagitan ng sakramento ng banal na komunyon, binubusog mo ang aming mga katawan at kaluluwa. Sa pagtanggap namin ng katawan at dugo ni Jesus, nabubuhay kami sa iyo at sa pamamagitan mo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus, sa pag-aalay ng iyong sarili bilang patuloy na sakripisyo sa iyong amang walang hanggan para sa aming kaligtasan. Bagamat hindi kami karapat-dapat na tanggapin ka, iniwan mo sa amin ang dakilang regalo ng iyong katawan at dugo sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Nagpapasalamat at nagpupuri kami sa iyo araw-araw sa pagpapanibago ng iyong pagmamahal para sa aming lahat. O Espiritong Banal, aming gabay at inspirasyon, patnubayan mo kami sa tamang landas at sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi. Gabayan mo ang aming tagapagturo na si Father Adonis at ang lahat ng kapanalig na kaisa naming nagsisikap na makilala ka ng lubos sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ang lahat ng nakikinig sa ating programa at ang mga kasama naming naglilingkod dito sa istasyon ng Radio Veritas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo.
gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaay. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo sa ating programa, ang Biblia ngayon. Ang topic po natin, of course, yung pinagdiriwang natin sa araw na ito ay ang Corpus Christi, ang huling hapunan at ang Paskwa ni Hesukristo sa krus, no? Ito yung pag-uusapan natin kung paano nakaugnay yung krus at yung huling hapunan. Ang ating pong teksto ay yung ebanghelyo sa araw na ito, galing sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 14 verses 12 to 16 and 22 to 26, no? Mark chapter 14 12 to 16, 22 to 26. Pakibukas po ang inyong mga Biblia para masabayan nyo kami sa pagninilay ngayong gabi. At ang ating reflection question sa gabing ito ay isang katanungan. Ano ang biyaya na iyong natanggap sa Eucharistia o banal na misa? No, ano yung mga biyayang natatanggap mo kapanalig, no? Mula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misa na ating pinagdiriwang. Pero bago tayo magpatuloy, tayo ay magkakaroon ng maiksing pagbabalik dinig sa ating pinag-usapan noong nakaraang linggo, no, na ibibigay sa atin muli ng ating kapanalig si Sister Rose. Okay po, dahil ipinagdiwang po natin ang kapistahan ng pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel noong May 31, ang naging paksa po ng ating pag-aaral noong nakarang linggo ay si Maria, kaban ng bagong tipan. At ang tekstong pinag-aralan natin ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1 verses 39 to 45. Bilang pasimula, nilinaw ni Father Adonis na hindi natin sinasamba si Maria. Ibinibigay natin sa kanya ang pinakamataas na karangalan. Sa Griego to ay tinatawag na dulia, isang termino na tumutukoy sa karangalang ibinibigay sa mga santo. Ang latria ay pagsamba na para sa Diyos lamang, at hyperdulia ang veneration na inaalay natin sa Blessed Virgin Mary. Sinabi ni Father na kaugnay sa pagdalaw ni Maria kay Isabel, ang titulo niyang bilang kaban ng bagong tipan or the Ark of the New Covenant. Pero bago tinalakay ito ni Father Ado, binalikan muna niya ang Ark of the Old Covenant, yung kaban ng tipan sa lumang tipan. So, ikunento niya na nung makalabas sa Ehipto at dumating sa bundok ng Sinai ang bayang Israel, tinanggap nila ang 10 utos. Sinabi ng Diyos na kung paano gumawa ng santuaryo, kung saan siya mananahan sa piling nila. Ito yung tolda, tabernacle, yung tabernakulo, na prototype ng templo. Pero portable kasi nadadalay ito kahit saan sila magpunta. Ang unang bagay na iniutos ng Diyos na ilagay sa loob ng tabernacle ay yung kaban ng tipan. Mula sa Exodus 25, mababasa ang detalye nito. Una, mananahan ng Diyos sa piling ng bayang Israel doon sa tabernakulo. Tapos, sa loob ng kaban, naroon ang tapyas ng bato kung saan nakasulat ang 10 utos.
Inilagay din doon ang gintong palayok ng mana, yung pagkain nila, at ang tungkod ni Aaron. Ang kaba ng tipan ay gawa sa akasya, isang kahoy na hindi nasisira o nabubulok, o incorruptible wood. Ang akasya ang pinakamatibay na kahoy at hindi maaaring masira. Ikaapat, ang kaba ng tipan naman ay nababalot sa ginto. Sa lahat ng bahagi nito, ang salitang ginamit ay pure gold. Ibig sabihin ay malinis, isang gintong walang bahid, dumis o impurities, walang dumi, na sumasagisag sa kabanalan ng kaban. Kaya nga walang pwedeng humawak doon, lalo pa sa taong kasalanan. Kaya may mga kahoy itong pampasan na ginto rin at dapat itakip sa kaban ang belong asul. Tapos ang ikalima, bumaba mula sa langit ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos sa tabernakulo at sa kaban ng tipan. Nangyari ito nung matapos buuin ni Moises at ng mga Israelita ang tabernakulo at ang kaban. Tapos, nung dumating sa lupang pangako ang Israel, nagpalipat-lipat ang kinalalagyan ng kaban ng tipan. So, kwento to ni Father na malagi sa Gilgal, Shiloh, Bethel, tapos may panahon pa na nabihag ang kaban. Pero nagkaroon ng peste, kaya isinauli nila yung kaban ng tipan sa Israel. Sabi sa ikalawang Samuel, chapter 6, verse 2, David, si Haring David, arose and went, tumindig at pumunta para kunin ang kaban ng tipan sa bundok ng Judea. Ang naging problema, sinakay nila sa karo, imbis na ilagay dun sa kahoy na pampasan. Kaya nung gumalaw at tila babagsak, hinawakan ni Uza at siya ay namatay. So sa tagpong ito, nasabi ni David, "How is it that the ark of the Lord came to me?" So hindi mo na niya pinapasok sa Jerusalem yung kaban at namalagi ito sa bahay ni Obed-Edom. Tapos, maingat na sila. Inilagay na nila sa kahoy na pampasan at dinala ito sa Jerusalem. Habang lumulundag at sumasayaw si David sa presensya ng kaban ng tipan. Tapos nung panahon naman ni Solomon, matapos itayo yung templo, dinala ng mga pari ang kaban sa loob, ang kaban ng tipan sa Holy of Holies. Tapos yung ulap ng kaluwalhatian ng Diyos ay lumukod sa buong templo. Tulad nung nangyari sa aklat ng Exodus, nung mamatay ang hari naman Solomon, nahati ang bayang Israel. So, nagkaroon ng dalawang bahagi. Tapos, ang mga hari ay nagtaksil, nagdala ng mga Diyos-Diyosan. Kaya sa aklat naman ng Ezekiel, bago wasakin ang mga taga-Babylonia ang templo, ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos ay umalis sa Jerusalem. Dahil nawala na sa loob ng templo ang kaban ng tipan. So saan napunta to? Ang tradisyon daw ng mga Hudyo, sabi ay itinago ni Propeta Jeremias. At sinabi ni Jeremias na ang lugar ay mananatiling walang nakakaalam, nakatago hanggang sa panahon na tipunin muli ng Diyos ang kanyang bayan at pakitaan sila ng awa. Sa panahong iyon, ihahayag ng Panginoon at makikitang muli ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos, tulad nung panahon ni Moises. So, pagkatapos ng pagtalakay na ito, makikita naman natin ang sa bagong tipan naman, makikita na si Maria ang kaban ng bagong tipan. Tapos may ginawang paralelismo si Father, no? Sinabi niya na kung doon sa kaban ng tipan sa lumang tipan, ang laman ay ng kaban ay ang salita ng Diyos, no? Si Maria ang nagdala naman sa salita ng Diyos na katawan at ni Hesukristo. Kung doon sa lumang tipan ang kaban ay mayroong kung saan pinaglagyan yung mana, no? Yung tinapay na binigay ng Diyos para sila mabuhay at mabusog. Si Maria naman, siya ang nagdala ng tinapay ng buhay na si Jesus,
na nagmumula mula sa langit. At kung dun sa lumang tipan, naroon ang rod of Aaron, yung bilang high priest, si Maria naman ang nagdala ng totoo at eternal high priest na si Jesucristo. Ayun. Tapos binalikan natin yung pagdalaw ni Maria kay Isabel kasi yun yung ating tinalakay, no? Sa Ebanghelyo ni San Lucas. So, si Maria pumanik sa hill country ng Judea katulad ni David nung kinuha niya ang arko. Mababasa to sa 2 Samuel. Tapos, si Maria went in haste, gaya din ni David. Tapos nagtanong si David nung dumating ang kabanang tipan, how can the ark of the Lord come to me? Si Elizabeth din nagtanong, why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? So, tapos si David uli, nagsabi siya na nung nakita niya yung arko, siya ay sumigaw. Ganon din si Isabel, sabi niya, she exclaimed with a loud cry in the presence of Mary. So, tapos, hindi ba sabi doon na si David ay sumayaw at dahil sa kagalakan nung makita niya ang Ark of the Covenant. Si Elizabeth din, nung binati niya ang mahal na Birheng Maria, sabi niya, the baby in my womb leapt for joy. So, makikita dito yung paralelismo. Ganon din, si Maria remained 3 months together with Elizabeth. Yun din ang ginawa ng arko nung iniwan siya sa Obed-Edom. So, sabi ni Father, sa libro din ng Apokalipsis o Revelation, sinulat ni Juan na when then God's temple in heaven was opened and the Ark of the Covenant was seen within the temple. So, nagbukas ang nabuksan ang langit. Tapos, pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi niya yung mayroon daw great portent na lumabas. Isang babae na nababalot ng araw, with the moon and the stars under her feet. On her head was a crown of 12 stars. Ang babaeng ito si Maria, ang kaban ng bagong tipan na itinuturo at sinasabi ni San Juan sa Revelations chapter 12 verse 5. So, nakita si Maria bilang kaban ng bagong tipan at ang ating reyna. So, ito okay, yung ating... sister, salamat sa pagbabalik dinig. Ngayon po, mga kalahating oras na mahigit tayo at inaanyayahan namin kayo magpadalang na inyong mga sharing sa text line natin sa 0918-837-4827. O kaya naman po, ipadala nyo ang inyong mga comments at inyong sharing sa ating Facebook Live comment section. From Mega Manila, Philippines, To the World Wide Web. through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay 32 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Veritas Patrol! Ang ating pong Veritas Patrol
Ang ating kapanalig na si Jeremiah Figarola ay mayroon pong ibabalita sa atin sa ating episode. Itinalaga ng Caritas Philippines si Father Carmelo Tito Calwag na mula sa Diocese ng Novaliches bilang bagong Executive Director ng Social Arm ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ito ay sa dinaos na welcoming event para sa pari sa Arsobispado de Manila sa Intramuros na dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng Caritas Philippines at mga partnered social arms, private companies at non-government organization. Bukod sa pagpapasalamat ay pinaparating din ni Father Calwag ang kahandaan sa pagharap sa mga bagong responsibilidad sa pangangasiwa ng social arm. Ayon sa pari, kanyang pagtutuunan ng pansin ng paglilikom ng sapat na pondo higit na ang maayos na pamamalakad sa mga natatanggap na pondo ng Caritas Philippines upang matiyak na ang lahat ng ito ay napupunta sa pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino higit na ng mga mahihirap na benepisyaryo. Unang naging direktor ng Alay Kapwa para sa Karunungan Program ng Caritas Philippines si Father Calwag bago ang kanyang bagong posisyon bilang Executive Director. Magugunita na taong 1993 nang maordenahan bilang pari si Father Calwag kung saan kanyang natapos ang master's degree at nagsilbi bilang principal sa Ateneo de Manila University hanggang 2005. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako niyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa Ang Biblia ngayon. Ngayon po ay tatalakayin natin ang ating pag-uusapan ngayon, ang huling hapunan ni Jesucristo at kung paano ito nakaugnay sa krus. Sana mabigyan ko ito ng hustisya dahil meron akong 15 minuto. Ngayon po, ang katawan at dugo ni Jesucristo ay nagiging katawan at dugo sa Eucharistia kapag binanggit na yung tinatawag na narrative of institution. Kung ano yung binanggit ni Jesucristo sa huling hapunan, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Kapag binanggit na ng pari yun, no, ay nagiging katawan at dugo yung tinapay at alak. Ang tawag dito ay transubstantiation na binigyan diin sa Fourth Lateran Council noong 1215. Year 1215. At ang tawag dito, bakit ito ay nangyayari, transubstantiation, dahil may tinatawag na Zikarono anamnesis. Yung Zikarono anamnesis, ibig sabihin kung ano yung nangyari noong huling hapunan sa ating nag-Eucharistia at binabanggit yung mga salita na ginamit ni Jesucristo. Si Jesucristo ay present naroon sa Eucharistia at kung ano yung nangyari noon ay nagiging ngayon, no? It makes present what happened in the Last Supper. Sa kaya nga, kapag nag-Eucharistia talagang nagiging katawan at dugo ng Panginoon yung alak at tinapay. No, at ito ay binigyan din nung Council of Trent nung 1551, no, yung real presence, no, yung real presence hindi lang sa loob ng Eucharistia, no, kapag na-consecrate yung tinapay at alak, ito'y nagiging katawan at dugo. Kahit matapos yung Eucharistia, minsan ito ay itinatabi, no, itinatago para dalhin sa mga may sakit, no, kaya naman para ilagay sa tabernakulo at doon ay panalanginan, no, kausapin ng mga tao. Katawan at dugo pa rin ni Jesucristo, real presence pa rin. Kaya nga sa tuwing Corpus Christi, ito ay pinuprosesyon, no, para bigyan diin na ang Panginoon kapag na-consecrate, no, yung tinapay at yung alak ay nandun na ang ating Panginoong Jesucristo, no. Kaya nga napakahalaga ng Eucharistia sa ating buhay bilang mga Katoliko. Ang tawag nga rito ay culmens et fons, no, the source and summit, no. Source and Summit, ito ay nanggaling sa Lumen Gentium number 11, isa sa dokumento ng Vatican Council to, at inulit sa Catechism of the Catholic Church, no, sa 1324 hanggang 1325, no. At ito ay mahalaga sa buhay natin. Pero isang mahalaga sa Eucharistia, ito ay tinatawag na Memorial of the Cross, no. Sabi sa CCC,
no, chapter sa CCC number 1323, number 1366, the Eucharist represents or makes present the sacrifice of the cross, no. Yung sa Eucharistia, ito ay nagbibigay ng nagpapakita kung ano yung nangyari sa krus. Ito yung sinasabi ng katuruan ng ating simbahan. Sinabi pa rito na ang sakramento ng Eucharistia is the memorial of Christ's Passover, no? Ito yung Paskwa ni Jesucristo. Alam natin yung salitang Paschal Mystery, Misteryo Pascual, at ito ay nangyayari sa Eucharistia. At ito ngayon nais natin talakayin ngayong gabi, no, na alam natin na noong si Jesucristo ay umupo sa huling hapunan. Ito yung binasa nating ebanghelyo ngayon, no, sa Mark chapter 14. Lahat ng nangyari roon ay ginagawa na ng mga Hudyo, no? Kaya nga sabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, pumunta kayo doon sa loob ng siyudad ng Jerusalem, may isang tao na ituturo sa inyo yung upper room at doon ihahanda yung Paskwa. No, ihahanda yung Paskwa. Napakaganda nito. Yung Paskwa ng mga Hudyo, ang tawag dito ay Paschal Seder, no? Dahil ito ay iniutos ni Yahweh, no, ng Diyos, no, na kailangan nilang ipagdiwang taon-taon bilang pag-alaala nung ginawang pagpapalaya sa kanila ng Diyos mula sa Ehipto, no, papunta sila sa lupang pangako. Kaya nga taon-taon ay meron silang pagdiriwang ng tinatawag na Paschal Seder. At dito sa Paschal Seder, meron ditong mahalagang elemento na dapat ay nandun, no? Unang-una rito yung tinatawag na matzah. Matzah ay ito yung unleavened bread o yung tinapay na walang libadura. At merong 4 na kopa ng alak, yung 4 cups of wine. At meron ding mapapait na gulay, yung tinatawag na bitter herbs. Ito yung karpas, yung maror, no? At ito'y sinasawsaw nila sa suka. No, yung suka ay ito'y simbolo ng pawis ng paghihirap nila sa Ehipto, at sa tubig at asin, no, simbolo naman ng pagluha. So mapapait na gulay, ibig sabihin naglalarawan ng mapait na karanasan nila roon, sinasawsaw sa suka, tanda ng pawis, at sa tubig at asin, tanda ng pagluha. At sinasawsaw din nila ito sa isang red sauce, yung tinatawag na haroshet, no? Ito naman yung red sauce, ito yung sumisimbolo roon sa bricks, no, na ginagawa nila kung saan inuutusan sila ng mga Ehipsyo. At hindi nawawala, no, sa Paskwa ng mga Hudyo yung tinatawag na kordero, yung lamb, no? Kaya nga sabi sa Exodus chapter 12 and 8, chapter 12 verse 8, kinakain nila sa gabi ng Paskwa, no, yung laman o yung karne ng kordero, no, na inihaw, no, sa apoy, at yung tinapay na walang libadura. Kaya nga kung mapapansin ninyo mga kapanalig, no, na sinabi rito sa ebanghelyo natin ngayon, nung araw na yon, sinabi roon ay unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura, at yung araw kung kailan pinapatay yung korderong pang Paskwa, no? At napakahalaga nito. Bakit? Kasi yung tinapay na walang libadura, ito ay nangyari, no, kapag binasa natin sa Exodus chapter 12, no, verses 15. Bakit? Kasi nagmamadali silang umalis sa Ehipto at wala silang panahon na paalsahin yung masa, yung tinapay, no? At nandun, at ito yung nasa ebanghelyo natin ngayon. Pangalawa, nung gabi rin na yun, no, pinatay nila yung korderong pang Paskwa at yung dugo ay ipinahid nila sa hamba ng kanilang mga pintuan. Pagdaan ng anghel ng mga kamatayan, hindi namatay yung mga panganay ng mga Israelita, namatay yung panganay ng mga Ehipsyo. Kaya magkasama itong dalawang elemento na ito, tinapay na walang libadora at korderong pang Paskwa. At ito yung binanggit sa ating ebanghelyo ngayon, no? At makikita natin ito na unti-unti ito magkakaroon ng kulay at magiging kasamang kahulugan, no, sa tinatawag nating Eucharistiyang Kristiyano, no? Pero bago yun, yung sa Exodus, meron ng pagbabadya o propesiya sa Genesis pa lang. Kung maaalala ninyo, merong isang tao na ang pangalan ay Melchizedek, no? Mababasa natin ito sa Genesis chapter 14 verses 18 to 19. At siya ay yung hari ng Salem. At nung dumating si Abraham doon sa Salem, yung Salem ay Jerusalem din, sinalubong siya ni Melchizedek at inalayan si Abraham, no, ng tinapay at alak, no? Ibig sabihin sa aklat pa lang ng Genesis, nagbabadya na, no, itong magiging kaganapan sa bagong tipan, at ito yung
Eucharistia, no? Katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga sa Bagong Tipan, kapag binasa natin sa letter to the Hebrews, sa sulat na sa mga Hebreyo, kinukumpara, no, sa chapter 7 ng letter to the Hebrews, kinukumpara si Jesucristo kay Melchizedek, no, the eternal priest, ang paring walang hanggan. At alam natin din, pag binasa natin yung sulat sa mga Hebreyo, si Jesucristo rin yung tinatawag na alay. Siya yung pare, pero yung pare dapat mag-aalay siya ng hayop, no? Pero si Jesucristo kakaibang pare siya, no? Siya ay pare, pero siya rin yung nag-alay. At inalay doon sa isang altar, at sabi sa Hebrews chapter 13 verse 10, walang altar. Bakit? Kasi si Jesucristo, ang altar niya para ialay yung kanyang sarili ay sa krus, no? Kaya nga napakaganda nitong nangyayari dito sa ating ebanghelyo na pinagninilayan, no? At alam natin na nung nandun na sila at kumakain na sila netong pinag-uusapan nating mga nakahanda roon, sa isang punto itataas ng amang Hudyo, kasi ang nangunguna sa pagdiriwang ng Pasko ng mga Hudyo sa mga bahay ay ang tatay. Itataas niya yung tinapay. At yung tinapay, ang tawag dito, kung babasahin natin sa Deuteronomy chapter 16 verse 3, ang tawag dito ay bread of affliction, o tinapay ng pagdurusa. No, tinapay ng pagdurusa, itinataas ito ng Ama. Pero doon sa Pasko ng mga Hudyo na ginawa nila Jesucristo, no, hindi niya tinawag itong bread of affliction. Nung kinaas niya yung tinapay, ito yung sinabi niya, ito ang aking katawan na iaalay para sa inyo. At makikita natin kung paano binigyan ni Jesucristo ng kahulugan yung Pasko ng mga Hudyo. Binigyan niya ng bagong kahulugan, at dito nagsimula yung ating Eucharistia, no? At nung itinaas niya naman yung saro o yung kopa, no, sinabi niya, ito ang aking dugo, ang dugo ng bago at walang hanggang tipan, no? Kung makikita natin, no, yung first reading ngayon, yung Exodus chapter 24 verses 5 to 8, nung gumawa ng tipan ng Diyos, no, sa bayang Israel, pumatay sila ng isang hayop, yung kalahating dugo ay ibinuhos sa altar, yung kalahating dugo ay ibinuhos sa tao. Ito yung covenant. Kaya nga hinahati yung dugo at hinahati rin yung hayop, kasi literal, no, sa lumang tipan ang tawag sa making a covenant, literal ay to cut the covenant or karat berith, no? At kapag sinalansang o kapag hindi naging tapat sa tipan yung isang panig, ganun yung mangyayari sa kanya, hatiin siya, at yung dugo, simbolo ng buhay, kukunin yung buhay niya. At ito yung nangyari, at ito yung pagpapatuloy natin mamaya, mga kapanalig, no? Ito yung pinag-uusapan natin kung saan nanggaling ito mula sa lumang tipan at kung paano ito nagaganap kay Jesucristo sa bagong tipan, kung paano yung dugo ng tipan sa doon sa lumang tipan sa aklat ng Exodus ay magiging dugo ng bagong tipan, kasi ay dugo na ito ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya nga inanyayahan namin kayo na magpadala kayo ng mga sharing ninyo dito sa ating pinag-uusapan, at ano ba talaga yung mga biyaya na natanggap natin sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na misa, no? Magpadala po kayo sa ating text line 0918-837 4827, at sa ating Facebook comment section pwede po kayong magbahagi. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.
Magbabalik po tayo. Sana may oras pa tayo para matapos natin itong pinag-uusapan natin. No, alam niyo po sa mga kapanalig, no, mga kapatid, no, sa lumang tipan pagkatapos nila makipagtipan sa Diyos, may tinatawag na covenant meal, no, kung saan sila ay kumain at uminom sa harapan ng Diyos. Kaya nga sa Exodus 25, itong ginawa nila ay ginawa sa loob ng tabernakulo. Kasi pagkababa nila sa bundok ng Sinai, ang unang pinagawa ng Diyos ay tabernakulo. Sa loob ng tabernakulo ay yung kabanantipan, no? At pagkatapos doon yung golden lamp o yung menorah at yung golden altar kung saan ilalagay yung tinatawag na bread of the presence. Ito yung maganda, yung bread of the presence ay 12 tinapay, no? Simbolo ng bawat tribo ng Israel na nakalagay doon sa harapan ng Diyos, sa harapan ng kaban ng tipan, presensya ng Diyos. Andito itong golden table na nandun yung tinatawag na bread of the presence, no? At maganda ito sapagkat itong bread of the presence, katabi nito, kapag binasa natin sa Numbers chapter 15 verses 5 to 7 ay yung mga inumin, at ito yung alak, no? Kaya sa lumang tipan pa lang, sa loob ng tabernakulo, sa harap ng kabanantipan, nandun yung tinapay at alak. Kaya nga ang tawag dito sa Hebreyo ay lehem hapanim. Kung itatranslate natin ito literal, ito ay bread of the face, no? Ibig sabihin na nakaharap siya sa Diyos, pero ito rin ay mukha ng Diyos. Kapag binasa natin sa unang aklat ni Samuel chapter 21 verse 6, ito yung kinain ni David nung nagugutom sila, na ibinigay ni Abimelech, no? Kaya nga nung lumipas na yung mga panahon, kapag etong naitayo na yung templo, doon sa loob ng templo ay nandun pa rin itong altar na ginto at yung bread of the presence. At kapag merong mga pilgrims, no, para bumisita sa templo, inilalabas ito ng punong pari. At maganda yung sinabi pag binasa natin sa Babylonian Talmud, sa Menahot, Tractate Menahot chapter 29, sinasabi ng punong pari, behold the love of God for you. Kaya nga sa tradisyon ng mga Hudyo, yung tinapay ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos, no? Simbolo rin siya ng tipan ng Diyos, no? Kaya nga pag pumunta tayo sa bagong tipan, no, ang unang-una natin mapapansin, si Jesucristo ay pinanganak sa Bethlehem. Yung Bethlehem literal ay bahay ng tinapay, no? Bahay ng tinapay. At sinabi niya rin, no, na bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang ginamit dito sa Our Father ay epiousios, no? Ibig sabihin dito ay super substantial bread, no? At makikita natin, sinabi niya sa John chapter 6 sa Bread of Life Discourse, ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. At kung sino man tumanggap ng mga ito, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. No, at makikita rin natin na sinabi ni San Pablo pag binasa natin kung bakit real presence nandun ang si Jesucristo sa tinapay at alak. Sinabi ni San Pablo, no, sa 1 Corinthians chapter 11 pag binasa natin, kung sino man ang kumakain, tumatanggap ng katawan at dugo na nasa kasalanan, para niyang kinokondena yung kanyang sarili, no? At marami pa po, no, tayong pwedeng pag-usapan. Pero ang maganda dito sa ating ebanghelyo ngayon, no, nung matatapos na, nung itinaas niya na yung pangatlong kopa ng alak, sinabi ni Jesucristo, hindi na ako iinom ng alak hanggang maghari ang Diyos. Hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggat maghari ang Diyos. At ano ba ito? Ano ba itong hindi ininom ni Jesucristo? At sabi ng mga nag-aral, doon sa John chapter 19, nung mamamatay na si Jesucristo, pinainom siya ng alak na maasim. At nung natikman niya ito, sabi ni Jesucristo, it is finished. So yung 4 na kopa ng alak, yung 3 ang nainom ni Jesucristo doon sa Paskwa na pinagdiwang niya, at yung pang-4 ay ininom niya sa krus, no? Kung maaalala ninyo sa hardin ng Getsemani, anong sinabi ni Jesucristo sa Ama? Ama, ilayo mo sa akin ang kopa na ito, kopa ng alak, pero wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya nga, nung pumasok siya sa kalooban ng Diyos, nandiyon siya sa krus, yung kopa ay ibinigay sa kanya, no? Ipinainom sa kanya, at sinabi ni Jesucristo, tetelestai, no? Naganap na. It is finished, no? Kaya nga napakaganda nitong ating pinag-uusapan ngayon, mga kapatid. Pero ang pinakatanong, bakit kaya si Jesucristo, Diyos, ibinigay yung kanyang sarili bilang pagkain at inumin? Kasi tayong mga tao, marami tayong pagkagutom at pagkauhaw.
Pero itong pagkagutom at pagkauhaw, maaring hindi ito sa pisikal na pagkain o pisikal na inumin. Ang pagkagutom at pagkauhaw ng tao, ibig sabihin ito yung kakulangan o yung hinahanap natin na wala sa atin, o malalim na pagnanasa, gutom sa pagmamahal, uhaw sa pag-ibig. At ito yung tao. At minsan yung tao kung saan-saan naghahanap para busugin ang sarili o para tighawin yung uhaw. Pero maling lugar yung napupuntahan ng tao. At pagkatapos ng uhaw pa rin siya, gutom pa rin siya. At kaya nga ngayon sa Corpus Christi, nagpapakilala sa Jesucristo. Ako ang iyong kainin, ako ang iyong inumin. Kaya nga sa Eucharistia, mga kapanalig, si Jesucristo ay nawawasak. Binibigay yung kanyang sarili nawawasak para buuin yung mga taong wasak. Yung kanyang dugo ay dumadanak galing sa kanyang mga sugat, sapagkat kapag pumupunta tayo sa Eucharistia, minsan tayo rin ay sugatan. Malalalim na sugat sa ating buhay, sa ating kasaysayan, at ito yung nais gamutin ng ating Panginoon. No? Kaya nga kung matatandaan ninyo sa Bethlehem, si Jesucristo, Bethlehem, no? Bahay ng tinapay, si Jesucristo ay pinanganak sa sabsaban. Literal, ito yung lugar kung saan kumakain yung hayop. Mga hayop. At yung mga hayop ay pabalik-balik doon para punuan yung kanilang pagkagutom, yung kanilang pagkauhaw. Pero si Jesucristo, inilagay siya ron sa sabsaban kasi para tayong katulad ng mga hayop. Maring di natin alam kung saan pupunuan ang ating mga sarili. Maring dahil sa paghahanap natin ng kasagutan, tayo ay napapahamak, nagkakasala. Kaya sinasabi ng Panginoon, kakatagpuin kita. Kakatagpuin kita. Ako ang hanapin mo, ako ang kainin mo, ako ang tanggapin mo. Kaya nga sabi ni San Agustin, no, minsan kapag kumakain tayo at umiinom ng mga pagkain at inumin dito sa lupa, lahat ng pagkain na yan ay nagiging bahagi ng ating katawan. Pero sa Eucharistia, iba ang nangyayari, mga kapanalig. Kapag kinain natin at ininom si Jesucristo, hindi natin siya nagiging bahagi. Tayo ay nagiging bahagi niya. Kaya nga tinatawag na mystical body of Christ ang simbahan, no, at nagiging kabahagi tayo ni Jesucristo, at kaya tinatawag na communion. At nagiging isa tayo lahat dahil sa pagtanggap sa katawan ng Panginoon. So marami po tayong pwedeng sabihin, pero wala na tayong oras dahil napakaraming nais mag-share, no, na babasahin po natin. No? Unang-una, sabi rito, babatiin muna natin si Kapanalig Elizabeth Marsan, ang pinapanalangin natin ang kanyang pamilya. Ganon din ang sharing, no, ni Kapanalig Esther M. Salandanan, no, from Caloocan City, no, na palagi siyang nagdadasal sa Panginoon. Salamat po sa Kapanalig Esther Salandanan. At sabi rin din po rito, pakisama po sa healing si Elizabeth Trogo, no, mula sa Kapanalig 6508, papanalangin po natin. At meron dito isang sharing, sister, sabi rito, good day, Father, sister. Remind also Catholics to prepare on real sense attendance from start to finish. Proper clothing for each Mass, genuflect upon entry and leaving any Catholic church. No clapping of hands at the end of the Mass, please. O, ayaw niyang pumalakpak, no, mula sa Kapanalig na si Al, sabi rito. Meron pa rito, sabi rito, ang biyayang aking natatanggap sa banal na Eucharistia ay ang pagtanggap ko ng katawan at dugo ni Kristo, napapawi ang aking pagkagutom at pagkauhaw sa maraming bagay. Isang patotoo sa pag-inom ng dugo ni Kristo ay unti-unting paggaling ng aking cyst sa vocal cords. Ako kasi ay madalas mapao sa pag-inom ng alak na inumin. Ngunit sa banal na Eucharistia, naniniwala ako na ang aking iniinom ay dugo ni Jesucristo. Mula sa Kapanalig 0167. At meron po rito ang Kapanalig 2144. Sabi niya, Eucharist is the real proof of my living life. Ang natatanggap ko pong biyaya sa Eucharist ay ang tunay na pagmamahal na unconditionally, lubos na lubos. Sabi niya, sa I God only selfless love. Sabi ng ating Kapanalig dito sa ating mga text, na message dito sa ating text line. Diyan, Sister Rose, sa FB comment section, meron ba? Marami dito, Father. So, shout out kay Lilian Mercene, Maria Socorro de la Rama, Evelyn Paule, Karen Portal, Malu Lim, Marcia Banag, Delia Briones, Raul Abulencia. Sabi niya, thanks be to God, praise to you, Lord Jesus. At meron pong sharing si Venus MJ.
Sabi niya, sa Eucharist po ay lubos na nakakatulong sa akin sa mga pagbabahagi ng mga kapatid, lalo na ang homily ng mga pare. Ayun. Dahil sa pamamagitan nito, napapaliwanag ng mabuti ang salita ng Diyos. Tapos, higit sa lahat, ang pinakamahalagang biyayang natatanggap ko mula sa Eucharist ay magkaroon ng tunay na pahinga at kapayapaan sa tuwing dumadalo rito. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming mabigat na damdamin dahil sa problema, nakakatagpo ng tunay na kapayapaan at pamamahinga. Sabi naman ni Kim Balahadja, good evening po, Father. Ito, Father, ang tanong, bakit po sinasabi na Saint Maker ang Holy Eucharist? O siguro masasagot ni Father yan later. Shout out din kay Lelani Millares Agoho, Jeff Chamson, Bettyful Mallorca, at Maribel Pajarito. May tanong din ito, Father. Father, makakatanggap po ba ng Sacrament of Communion kahit hindi kasal? Ayun. So, dalawa yung tanong sa iyo, Father. Okay, Saint Maker ang Eucharist. Unang-una yung Saint Maker, of course, no, maraming mga santo ang naging santo dahil araw-araw silang tumatanggap ng katawan ni Jesucristo, katulad ng sinabi natin kanina, no, nagiging kabahagi tayo ni Kristo. Itong pagtanggap ng komunyon kapag hindi pa kasal, no, ito ay nabigyan ng maling interpretasyon, no. Kaya nga ang sinasabi rito, mas mabuti magpakasal po, no. No, magpakasal po sapagkat ang namumuhay, no, nagsasama ng hindi kasal, alam naman po natin ay namumuhay sa kasalanan. At yung sabi nga ni San Pablo, no, sa 1 Corinthians chapter 11, kapag nasa kasalanan tayo at tumanggap tayo ng komunyon, parang kinokondena natin yung ating sarili, no? At marami po pong paliwanag dyan, pero wala na tayong oras. Kaya mag-wrap up na po tayo at tayo ay mananalangin bago ang pagbabasbas, no? Sige po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sister, maiksing panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang tinatanggap namin sa banal na Eucharistia o sa banal na Misa. Tulungan niyo po kaming maging Kristo lagi sa sino man ang aming makasalubong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo pagpalain rin. kayo lahat ng mga pangyayari Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa ating PA na si Romar. At magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang katotohanan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Hango sa mabuting balita ayon kay San Juan.